Again, in the mighty name of Jesus Christ, sa tanan o God, nga nagaduwa-duwa about Father, Lord God, sa imo nga dako nga gugma, I speak about Father, nga masinatian nila balik, Lord, ang imo nga dako nga gugma about Father, and I speak o God, sa tanan, Lord God, nga nagaduwa-duwa about Father, Lord God, sa ilang nga pagtuo, Lord God, I speak faith will rise up in Jesus' mighty name. And salamat, Lord God, ikaw magadihog sa iyong mga katawhan, Lord God. Pwede ba natin itaas itong mga kamot as a gesture, Lord, as we lift our hands to you, Lord God, a gesture, O God, of humility above Father. Amon, Lord, nga ginapaubos dira sa imo, O Diyos, ang among kaugalingon, Lord. That apart from you, we can do nothing. And it is also a gesture, O God, of receiving above Father. Lord, among ginadawat, O Diyos, ang imong dihog kanamo above Father, Lord God. Sanctify us with your most precious blood, Abba Father, Lord God. Lord, labdagi, O Diyos, ang mataguna-huna, ang matagkasing-kasing, Lord God. Ang tanan, O Diyos, nga nahimong masulubon, Lord God. Salamat, O Diyos, nga mugawas kami, O God, sa imong balay, alam po, anan, nga may ara sang kalipay, Abba Father, Lord God. And I speak, O God, Lord, the joy of our salvation once again, Abba Father. Ikaw mag-restore, O God, sa unang gugma, in the mighty name of Jesus Christ. And I speak, O God, sa matagkasing-kasing, O Diyos, ang kadasig na nagkalindra sa imo, Lord God. Excitement, Lord. Salamat, Abba Father, Lord God. Be seated, be enthroned, Abba Father, upon every heart. Lord, gamita lamang ako, Lord, imong ubos nga alagad. Lord, sanctify, O God, my mouth and every word nga mugawas akong baba, Lord God. Ikaw magadihog in the mighty name of Jesus Christ. Salamat, Lord God, nga maintindihan, Lord, sa imong kanakan, O God, sa simple nga pamaagi, Lord God, ang imong nga mensahe, Abba Father, Lord God. Mahimaya ka, Lord God, ibutang ni Lord, sa matag kasing-kasing, Abba Father, Lord God, nga amon likunon na Diyos ang amon nga pagtuo dira sa imo. Mahimaya ka, Lord, silit by your blood, kag ang tanan nga anak sa Dios magasiling sang Amen. Pagpakanaton si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Our topic for today, do not abandon your faith. Hambali mo katapat, do not abandon your faith. Sige, ginahangin ko ang mga children na may place tayo doon sa kabila. Do not abandon your faith. No, karon gusto ni Lord nga aton nga huna-hunaon nga kung aton nga biyaan si Lord, iya man kita nga biyaan. No, kung aton nga pasubon si Lord, always remember nga hindi kawala ni Lord nga hindi kita magpadayon. Pero kawalan naton nga hindi kita magpadayon. I hope and I pray nga maintindihan naton nga subong gitagaan ta ni Lord sang privilege. Always remember nga ang kaluwasan isa ka privilege. We are being saved through faith by grace. Naluwas kita pinaagi sa pagtuo upod ang grasya sa Ginoo. Matod pa sa pulong ni Lord, hindi kita ang nagpili kay Lord, apan si Lord ang nagpili sa aton. Kabalo kita ano ta kahigko before. Kabalo kita ano ang aton nga mga weaknesses. Ano ang aton nga mga kakulangon dira sa Ginoo. But over and over again, ginapilit ta ni Lord. Over and over again, ginatawag ta sa Ginoo. Over and over again, ginapasaylo ta ni Lord. No, karon, amo ni ang paghangyo ni Lord sa aton. Nga agi allow ni Lord nga amo ni ang mensahe naton karon nga adlaw. Tungod kay nasayod ang Ginoo every time nga magka-problema ta, ubasol ta kay Lord. Every time nga may conflict sa family mo, basol ta kay Lord. Every time nga may discouragement, basol ta kay Lord. And sometimes, ang always naton mahuna-huna, mo talikod sa pagpangalagad dira sa Ginoo. But today, ang hagit ni Lord sa aton, do not abandon your faith. Because it is impossible to please God without faith. Ang mapagani sa Word of God, kung may ara ka daw sa isa kaliso sa mustasa, kadako sa imo nga pagtuo, maka balhin ka sa bukid. Kamusta karon ang imo nga pagtuo sa Ginoo? Ang aton ba nga pagtuo ara gyapon kay Lord? Ara ba gyapon kay Lord? Or ara na sa mga butang kalibutan? Ara ba gyapon kay Lord or ara na sa aton nga achievement? Ara bagyapon kay Lord or ara na sa aton nga success. No, diin na ba ang imo nga pagtuo ka? Kay sin-o na ba ang imo nga pagtuo ka? Diin ba ang imo nga pagsalig ka?
Always remember, ang linog, isa ka pa maagi nga ginapabugtaw ta sa Ginoo. At the end of the day, wala na may madala sa kalibutan. Sometimes nga naglinog, anong gidala mo? Ba, ibang galing mga cellphone, mabilin? Diba? Be honest. Hindi ka makuna-una sa imong nga bata. Hindi ka makuna-una sa imong nga ginikanan. Ano ang first mga masangpit? Lord, Ginoo ko! Diba? Lord, pasaylo ako rin sa masala. Siyempre, confession dayon. Hindi nga man, Lord, kung patay ko diri. Dati maluwas ko. Naguna-una bata sa aton nga kwarta? Kung may kwarta bata or wala na? Ba, wala. Naguna-una bata sa aton nga kabtangan? Di ba, wala. That's why, amo ning ginaremind na balik-balik sa Ginoo. Wala ta may madala halin diri sa kalibutan. Amo ning pagpahinumdom, lig-una ang imo nga pagtuo. Hambali mo katapad, lig-una ang imo nga pagtuo. Kusukusuhon man ta sa mga problema, no? Kawadon, kabalaka, pero gusto karon sa Ginoo, lig-una ang imo nga pagtuo. Si Lord labaw nga nakakilala sa imo. Si Lord labaw nakabalo sa sulod sa imo ang kasing-kasing. When the time nga makaupo naton si Lord in heaven, dito makabal nga, Lord, hindi gali sayang ang tanan nakon nga kahag. Muhago ta sa kalibutan, isa lang kalinog pwede madula ang tanan. Now, there is an OFW sa Jensen, grabe niya ang kahago, pila ka years niya gianto sa iyang nga balay. Pero pila lang ka minuto nga giuyog sa Ginoo ang kalibutan. Nawasa, nahana. Karon din sa Islam, sa 10. Wala ko naghambal nga mali ang magpatukod sa balay. No, mali ang mga magtinguha sa kalibutan. Pero ang hambal sa Word of God, even sa challenge sa giving, unaha si Lord. No, seek first the kingdom of God. Kaya kung madula man ang tanan, importante ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. In Hebrews 11:1, hambal niya diri, may pagtuo kita kung hugot ang aton pagsalig nga mabaton ta ang aton ginalauman. Ano bang aton nga ginalauman? Nga nagapangalagan ta? Who is our living hope? Jesus. Nga nagapangalagan ta? Kay nagalaom ta, nagatuo ta, kung ano ang nahitabo kay Jesus, nagikonsad siya, nag-ascend siya sa langit. One day kita, banhawon man kita. Marapture kita. O either, mapatay kita, or either, marapture kita. Pero mapatay ta, katong mga namatay sa itong una nga banhaw. Amo ng aton nga pagsalit. One day, kuwaon ta sa Ginoo. One day, makaupod naton si Lord. Nga wala lasang problema, wala lasang kabalaka. Aba sa Word of God, bulahan daw tong karon na patay. No, bulahan daw tong napatay, subong nga panahon. Kasi dili gusto na mapatay. Wala, no? Nambal sa Word of God, bulahan daw mapatay, subong nga panahon. No? Pero nambal sa Word of God, samtang buhi pa kita, ipagamit nato ang ato nga kusog. Tibuok gininhawa, una-una kasing-kasing tira kay Lord. Ginalauman kag na siguro ta nga mabaton gid naton ini bisan wala pa naton makita. Wala pa ta nakita sa langit. No, kaning na-experience naton glimpse pa lang ni sa heaven. No, ano kaya ka matahom ang presensya sa Ginoo dito sa langit. No, habang nag-worship ta kagina, even the birds they are singing. No, sa langit, no, later may tanawon ta nga video. Sa langit, even ang mga halaman nagakanta. That's why kung mag-worship, magdagta ka, Lord, hindi natin ikadalok or idalok sa Ginoo ang aton nga mga tingog. Ang aton nga mga boses. Makambakit natin, Lord, libagon man ko, Lord. Banyo queen lang gid ko, Lord, no? Wala lang tanaw si Lord kung ano kanami ang imo nga tono. No, ari, palangit ni kay ang tono niya, tumpak, no, swak, nakasulod. No, ari, no, hindi pa langit, pa clouds lang ni kay do libagon, no? Wala. Ano kaya tanaw sa Ginoo? Aton nga kasing-kasing. No? Sa Word of God, dawato niya daw itong mga halad, mga worship na mag-worship siya in spirit and in truth. Revelation 3:11, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one
will take away your crown. Ang bali mo katapat, andam na ba ka sa imong corona? No, pamangkutan siya, no? No, andam na bata sa mga corona. Hiligay nun, basahan naton. Madali na lang ang akon pag-abot. Gani magpadayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyo nahibaluan nga maayo kag matuod para wala sing may makaagaw sang padya nga ginatigana para sa inyo. Ano daw ang sekreto para ma-receive nato ng crown of life? Padayon. Nga bali mo katapad, padayon. No, may mga kaluyahon man along the way, may mga kasubanan man along the way, pero padayon. No, ang ako nga pagpangalagad kay Lord, hindi siya sang patag lang nga, okay, diretso lang ko, no? Sometimes roller coaster ba? No, naka sa taas. No, may mga time nga grabe ang extreme nga kasubo, no, extreme nga kalipay. Pero sa word of God, and every season, ara ka man sa kasubo, ara ka man sa kalipay, padayon. Tungod one day, hupayon sa Ginoo ang imo nga kasubo. No, one day, alis na ni Lord ang imo nga kasubo ngadto sa kalipay. Karon aton natunan ang dalawa ka king. No, so tatlo ni sila. But before that, sa isa ka king nga aton natunan ang dalawa ka king. Si King Asa kag si King Hezekiah. No, sa nakabati na, nakabalo na sa kaning story, no? So I hope and I pray nga padayon naton nga abrian ng aton nga kasing-kasing kag una-una. No, si King Asa kag si King Hezekiah. 2 Chronicles 14:1 and 2. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. So si Asa, ginhimo niya ang maayo kag matarong atubangan sa Ginoo. Now the same true kay King Hezekiah. In 2 Kings 18 verse 3, he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David has done. So naghimo sila sa mga maayo atubangan sa Ginoo, sumala sa ginhimo sang ilang mga ancestor. So nag-start sila right at the beginning. No, same sa aton. No, after naton divine encounter, no, almost naman din naka-divine encounter, no, may pipilan lang nga wala. Tanan-tan nag-start na nga grabe ang atong nga devotional. Diba? No, taga-aga pamalandong sa Ginoo, Lord. Kung makasala ka dayon repent. No, pero karon, no, nagdaan ang mga araw na okay na di ka basa Bible, na okay na hindi maka-devotional. Nahimo na siya nga routine nga hindi na maka-devo, pero sang time nga bago pa ito naka-divine encounter, nag-aaso-asugid ang kalayo. No, everyday may care group, everyday may LG. Grabe, no? Grabe ang prayer. No, asa kadlawon na subukong hagahap ina. Tugay pa ni matapos? Huh? Sometimes may ara na sang may ara sa ano ba? May gap na. Ano kaya ang natabo sa dalawa kahari? Ano ang mga journey nila along the way sa ilang pagpangalagad or sa ilang pag-reign as a king? Both experience the power of God. Si King Asa at si King Hezekiah naka-experience na sa gahom sa Ginoo. Na-experience ba natin ang gahom sa Ginoo? Na-experience ba natin ang kaayos sa Ginoo? Amen. Verse 8. Sige, basahin natin. Sa hiligay ng version ta para paspas ta. Sige, basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. May 300,000 kasoldado si Asa nga taga Juda nga armado sang dalagko nga mga taming kag mga bangkaw. Kag may ara man siya sang 280,000 kasoldado nga taga Benjamin. Okay, post. 300,000 plus 280,000 platanan. 580,000. So 300,000 taga Juda, 280,000 kabalay ni Benjamin. Nga armado sang magagmay nga mga taming kag mga pana. No, ibig sabihin sword, no, espada kag pana, mga arrows. Next, ini sila tanan mga maayo nga mga soldado. Ibig sabihin well-trained.
No, grabe ang pag-train sa ila. Verse 9. Naglakat si Zera nga taga Ethiopia upod nga madamo gid nga mga soldado kag 300 ka karwahe sa pagsalakay sa Juda. Nakaabot sila sa Marisha. Sige, verse 11. So may ara daw sang 300 ka karwahe. In other version, 1 million men and 300 chariots. So kung tanawon natin 1 million versus 580,000, pila ang dito ang madaog sa aton nga physical nga pagbilang. Ang 1 million malamang, di ba? Kay kung tanawon natin 1 is to 2. Meron pag isa sang 300 ka karwahe. No, mga horse. Katong kay Asa, ang iyang mga soldado, sundalo lang gid alone. So ang ilang adala, pana lang kag espada. Verse 11. Dayon, ano ginimo ni Asa? Nagpangamuyo si Asa sa Ginoo nga iya Dios. Anong ginhimo ni Asa? Nagpray siya. Kay nalisang siya. Hindi ka makibot or mahadlok or magduha-duha. Pero ano ginhimo niya? Nagpray si Asa. Ano ginambal niya? O Ginoo, wala na sing iban pa nga makabulig sa mga tao. Nga wala sing ikasarang kontra sa mga gamhanan kundi ikaw lang. Nakit-an ni Asa ang iyang need. Pero labaw sa tanan, nakit-an niya kung sino ang Ginoo nga iya gialagaran. Siguro karon ata sa problema. Financial, family problems, relationship. Baka bakit ang Lord, buti lagi ni Sulbaron, Lord. No? Kapin pa nung nagadako man ang utang. No? Sa elementary ka pa lang, 2 piso-piso, 2, 3, 4, 5 lang man yung utang. Pag college mo, 100 na. Tama? Hundreds na, asa nga nag-1,000, asa nga nagtrabaho ka. Thousands na gid. No? Gabi kadako ang problema ni Asa. Pero nakit-an niya nga mas dako ang iya nga Ginoo nga ginaalagaran. Kung karon nagsuon huna ako anong kadako si Lord nga imo nga ginaalagaran. Anong kadako ang Ginoo nga imo ginaalagaran. Next, buligi kami. Sige, next. Sa buligi kami. Makita nyo ba? Sige. Buligi kami o Ginoo nga amon Dios kay nagasalig kami sa imo. Kag sa imo ngalan nagkadto kami diri kontra sa sining mga soldado. O Ginoo, ikaw ang amon. Sige, sabay-sabay ta balik. 1, 2, 3, go. Buligi kami o Ginoo nga amon Dios kay nagasalig kami sa imo. Di nang ilang pagsalig? Ara kay Lord. Kag sa imo ngalan nagkadto kami diri kontra sa sining madamo gid nga mga soldado. Sige padayon. O Ginoo, ikaw ang amon Dios. Hindi pagitugot nga magdaog ang tawo kontra sa imo. Verse 12. Gani ginperde sa Ginoo ang mga taga Ethiopia sa atubangan ni Asa kag sang mga taga Juda. Nagpalalagyo ang mga taga Ethiopia. Sino nagperde? Nagperde? Si Lord. Our battle, your battle, my battles belongs to the Lord. So hindi kita lang ang makaperde sina. Anong ginhimo ni Asa? Nag-surrender siya kay Lord. Nagsalig siya kay Lord. Sa mga butang na hindi natin kaya, isalig sa Ginoo. Tungod kay siya ang makig-away on behalf sa aton. Exodus 14:14, I will fight for you. You need only to be still. Walang ginhambal na agad perde sa mga taga-Juda, taga-Benjamin, mga ka-soldado ni Asa. Ang ilang kalaban. Sino nagpildi? Si Lord. Next, King Hezekiah. Ano ang journey naman ni King Hezekiah? 2 Kings 19, verse 1, 15 to 19, 35 to 37. Sige, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
Sang pagkabati ni Haring Hezekiah, sa ginbalita sa iya, gingisi niya ang iyang nga bayo. Kag nagsuksok sang sako sa pagpakita sa iya pagpangasubo. Kag nagkadto siya sa templo sang Ginoo. So every time gali nga gisingon mong iyong mga bayo, amo na siya ang gesture nga nagapangasubo ka. No, nagapangayo ka sang bulig kay Lord. Diba niya pag-try later ha, kay sayang ang bayo. No, dati to siya nga panahon. Subong, anong ginatanaw ni Lord? Ang aton nga kasing-kasing nga mapainog sa anon. Okay, padayon, verse 15. Dayon nagpangamuyo siya. So same sila gihimo ni King Asa, nagpangamuyo. Sige, basa natin sabay-sabay. Ginoo, 1, 2, 3, go! Ginoo, Diyos sa Israel, nga nagapungko sa trono sa tunga-tunga sa mga kirubin. Ikaw lang ang Diyos nga nagadumala sa tanan nga ginharian diri sa kalibutan. Ginhimo mo ang kalangitan kag ang kalibutan. Pause. Gi-acknowledge ni Lord sino ang iya nga Ginoo. Si Hezekiah, kilala niya si Lord. Kilala ba natin si Lord? Nga ato nga Ginoo dato? Sometimes so pag ang aton nga utang na tag-billion na la Lord, di na kus malisang na no? No mga 100,000 na no? Or mga 1,000 na no? Always remember our God, He is Jehovah Jireh, our great provider. Namambal ni Hezekiah, Lord, ikaw ang Ginoo nga ara sa tunga-tunga. Ano niya, tunga-tunga sang mga kirubin, ikaw lang ang Diyos nga nagadumala sa tanan nga ginharian diri sa kalibutan. Ano ba ang problema mo karon ninyo? Ano ba ang mga butang ara sa imo una-una karon? Ara sa imo nga kabalaka, name it. No pangalani. Kay nga aman, ano ba ni Lord? I am who I am. Ako, amo, ako. Ang Ginoo naton halangdon, hari, gamhanan, milagroso, from Genesis to Revelation, ara si Lord nga nagupod sa aton. And the same God nga nagupod sa ila is the same God nga magupod man sa aton. Today, hantod kita mamatay. The same God nga na-experience nila is the same God na ma-experience natin. 35. Pagkagabi, nagkadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa mga taga-Assyria. Kag ginpatay niya ang 185,000 kasoldado. Pagkaaga, pagbugtaw sa mga nagkalabili nga buhi, nakita nila ang madamo nga bangkay. Sino nagpatay sa 185,000? The angel of the Lord. That's why you can command the angel of the Lord. Diba sometimes hadlok ka no, kung gabi, the angel of the Lord, magupod ka sa akon. Una-una, si Lord mismo ang nagpatay sa time ni Asa. No? Pero dere, ang angel ni Lord. May angel si Lord. No? Si Michael, si Gabriel. No, anong kulang sa aton? Declaration. Command. May mga prayer galing ang kinahanglan ta mag-command. For example, sa aton nga heart. Sometimes sobrahan ka balaka, dumalumos sa aton nga kasing-kasing. Ano command naton? Peace be still in Jesus' name. Ang kalinaw sa Ginoo magupod sa akon in Jesus' name. Both ba sila naka-experience sa gahom sa Ginoo? Amen. Si King Asa kag si King Hezekiah. Sa aton nga pag-join nila kay Lord, na-experience pa ito ng gahom sa Ginoo? Na-experience aton wala pa. Na-experience na, praise the Lord. Pero ang pamangkot, diin na si Asa. Kag ano tabo kay Hezekiah? No? Ano kaya ang respond nila? Always ba victorious? Always ba kadaugan? Or may ara sang mga panahon nga nagduha-duha man sila? Kag ano ang ilang nga ginhimo? Second test, the response and the end. 2 Chronicles 16, 7 to 10, 12 to 13. Sige, basahon naton. Verse 7. Sa damatigon, nagkantos sa propeta Hanay, Haring Asa, ang Juda, kag nagsiling sa iya. Tungod nagsalig ka sa hari sang aram kag hindi sa Ginoo nga imo Dios, nadula ang
hari sang Sige, pause. Kalinga time, may ara naman sang gera na may battle naman nga mahitabo. But sad to say, si Asa ano siya ba kaning anong right terms na? Treaty, no? Alliance. Nagkaroon siya sang alliance sa kay Haring Aram. No? Kaning si Hanani, amo ni siyang prophet nga naghambal kay King Asa. So after nani, nga nakigera na, gihambalan siya ni Prophet Hanani. Pero ano kaya ang respond ni Asa? Sige, padayon ta. Verse 8. Nadumduman mo bala kung ano ang natabo sa mga taga-Ethiopia, kag taga-Libya, ang ila mga soldado, mga karwahe, kag mga manog kabayo, pero kadamo, sadto nga dion, nagsalig ka sa Ginoo, kag ginpapirdi niya sila sa inyo. So sometimes no, malipat kita sa milagro nga ginhimo sa Ginoo. Padayon, next. Meron sa Revelation later, i-share ko. Next slide, please. Okay, verse 9. Padayon. Para pabaskugon ang mga tao nga matutunggit sa iya, ano daw? Nagtanaw. So si Lord gali, nagatanaw siya sa aton nga respond. Si Lord gali, nakabalo siya sa matag problema nga atong ginaagian. Alam ba sa Word of God? He never sleep nor slumber. Kung abi nato natulog si Lord, sa sitwasyon sa Pilipinas, wala. Kung abi nato natulog si Lord, sa imong nga sitwasyon subong, wala. Nakitaan ni Lord ang tanan mo nga ginaagian. Ikapoy ka, nakitaan sa Ginoo. No, natulog ka sila karon, nakitaan ka sa Ginoo. Nagabagulbol ta, nakitaan na ni Lord tanan. Tanan dayag at ubangan sa Ginoo. Padayon. Binuang ang imong gihimo. Gani, sugod, subong, permi ka na magapagig-away. Verse 10. Tungod sini, nangakigit si Asa sa, ano ang respond ni Asa? Naghinulsol or nangakig? Sometimes kita man, no? Kung correctionan ta, klase ang correction ni. Ang klase nga rebuke ni. Sometimes mangakig ta. As human as we are, mangakig kita. Sino rin malipay i-correctionan? Mayara? Sige, taas ang kamot. Wala may taas. Tanan ta. Makapil sang kakig, doon na supo, doon hindi gusto. Kaya nga ama, hindi natin gusto nga, hambalan. But glory to God, kung kita may atas ng kasing-kasing nga willing magpa-correct, willing magpa-rebuke, then, ang kadaugan always magupod sa atin. Kung willing ta. Pag hindi ta willing, ang kadaugan, hindi magupod sa atin. Padayon, ano ginimo ni King Asa kay Hanani? Verse 10, tungod sini nangakigid si Asa sa propeta. Gani, ano ginimo? Ginpaprison niya siya. Kag sa sina man nga tion, nagsugod sa pagpamigo si Asa sa iban niya nga mga katawan. In other version, sa English version, ang gihimo pagid ni King Asa, gihigdan niya ang tiil ni Hanani. Kaya hindi niya gani gustong hambalan siya. No? Wala niya lang giakigan, wala niya gipapriso, ginhigdan niya pagid ang tiil. Ano ang natabo kay King Asa? Verse 12. Nagadto siya sa balatian sa tiil. Bisan grabe na ang iyang balatian, wala siya napangayo sang bulig sa Ginoo, kundi sa mga doktor. Kagang sang ika-41 na tuig sang iya paghari, nakapatay siya. Grabe no? Kung ano ang ginhimo niya sa propeta, amo man ang ginhimo sa Ginoo sa iya. That's why the word of the Lord says, do not touch. No? Especially kanang gisugot ni Lord. Gisugot lang na sila sa Ginoo. No, ang sa word of God, every accusing tongue will be refuted. Kag wala gid siya balik loob sa Ginoo. No, miskan ano pa kagrabe siya balatian kaysa siya nagsalig sa doktor. Sa doktor siya nagsalig. Kung may problema man, hindi kita magsalig sa kapitbahay nga damo pa. No, kung may problema kita, dahil maisip natin ay mangbulan ko kay ano? Kung aton nga tan-awon, dalawa ka senaryo ang nahitabo.
First scenario, 1 million ka mga soldiers, kag 300 ka karwahe, ang ilang nga kalaban. Diri, hindi na amo kadamo. Gamay lang diri ang ilang kalaban. Pero ang ginhimo ni Asa, nagsalig siya sa iyang nga tawhanon na kaalam. Tawhanon nga kusog. Sometimes sa aton, pag grabe ang problema, pag gismil ginapangita mo nga, wala kasing kwata, dahil tahibi kay Lord, Lord, di ko hindi kaya, Lord. Pero kung isang kalibo, kumari, may arakada sa pahulam. Ako nato ng pag 10,000 versus 1,000, pag 10,000, medyo dako-dako, Ginoo, ita, Lord. Hindi ko mangita sang 10,000, Lord. Kito dako-dako, Lord. Pero pag 1,000 lang gani, diretso na. Nagamay lang man eh. Pag dako na ang problema, grabe atong luhod sa Ginoo, sangpit sa Ginoo, pero pag gamay ang problema, ginaako-ako naton. Kaya ko ni Lord, gamay lang man ni Lord. Same kay Asa. Nagsalig siya sa iyang kaugalingon. Kay gamay lang ang mga kalaban nila. Nakuha ninyo ang revelation, mapagamay, padako man na, sampit sa Ginoo, salig sa Ginoo. No? Dito magsalig sa kong kaugalingon lang, salita always kay Lord. Gamay or dako, saligi ang Ginoo. Kag kung maabot man ang mga correction sa kinabuhi, dawat-dawat. Kaya nga man, tanan man ta, dapat i-correct. Ama sa Word of God, wala sang buling, kunot, ni mancha. Ang makasulod sa gingharian sa Ginoo. Tananta, we are not perfect. Tananta, may ara sang mga weaknesses. Tananta, kinahanglan i-correct. Pero si Asa, imbis nga mga siya sang pasaylo, gipapriso niya pa si Hanani. Higta niya pang tiil ni Hanani. That's why, kung anong ginhimo sa iya, kung anong ginhimo ni Asa kay Hanani, ginhimo man sang Ginoo sa iya. Gihimo ni Lord, gipakita sa Ginoo kung sino ang mas gamahanan sa ilang kadalaw. Sometimes, kanang mga balarian naton sometimes, meron man sila si Lord sang meron siya sang pakikistorya sa atin. No, pahiwati. Nga lang ka Lord, gabi lagi akong high blood. Ano kaya yung no? Lord, ano kaya ginapaobra mo sa akin, Lord, no? Lord, lagi ko ginatawa ang kaso, ano kaya ang May pahiwatig si Lord sa matag, butang nga nahitabo sa aton. Nagulay mo cellphone, nagubay mo cellphone, ano kaya pahiwatig mo, Lord? Because always remember, all things work together for good to those who love God. Whether good or bad, tanan na halin sa Ginoo, gitugot sa Ginoo. Kaya di siya, aksidente lang siguro ang tanan. No. Wala sang accident kay Lord. Tanan, may ara sang purpose. So, King Hezekiah, so si Asa, wala siya na himong matinaugon at the end. Na-fail si Asa. Ano naman kaya na itabo kay King Hezekiah? Sige, basa ta. 2 Chronicles 32:24-26. Verse 24. Sa tumation, nagmasakit si Hezekiah kag daw makatay na siya. Nagapangamuyo siya sa Ginoo, paginatagan siya sa Ginoo, sa katanda nga mag-aayos sa iya. Pero nagpabukas si Hezekiah kag ginbaliwala niya ang kaayong magpakita sa Ginoo sa iya. Gali nang aking Ginoo sa iya kag sa mga taga-Juda kag taga-Jerusalem. Dayon naglusot si Hezekiah sa iyang pagpagpagad. Kagamungan ang katawan sa Jerusalem. Gani wala ang makaagong sa Ginoo ang iya kaagi sa ila sa sambuhi siya sa Hezekiah. Si Hezekiah nagkaroon man sa balatian. Nagdangop siya sa Ginoo, giayo siya ni Lord. Glory to God. So dili kay ayo sa Ginoo. Amen. So dili kay ayo sa Ginoo. Amen. Pero si Hezekiah nagpabugal. Wala nagpasalamat. Sometimes no, pag maayon kita, hindi kita makayanom magpasalamat kay Lord ba? Tungod kay wala nakapasalamat si Hezekiah, naakig si Lord sa iya. Sa iya lang ba? Pati man sa Juda kag Jerusalem. Sa iya ang kabanay. So kaakigali ni Lord, hindi lang sa aton maabot. Damay pati si Bilian. Natingalat nga,
maginhimo, ato may something consequences nga ginaaguman ng among pamilya. Tungod kay may ara sang isa nga may ginhimo nga wala na himuot ang Ginoo, wala na lipay sila. So every time gali ayuhon ta ni Lord, pasalamatin na igsuon. No? Gayo kasi mong tang kaso. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Kaya nga aman, maaki gali si Lord pag wala ta sang heart sa pagpasalamat. Alam mo na naabot sa imo karon, gamay or dako, pasalamati ang Ginoo. Meron ko sa illustration. Pwede ko mag-ilang paso. Nga kinahanglan ganito magpasalamat whether gamay or dako. Parang transparent lang yan. Tungod, anong ginambal diri? Si Hezekiah nagpabugal. No, nagpabugal, nagpasigarbo. No, kay abi niya, ang iyang kaayo, no, siya lang. Today, we will have illustration. Sa mga dagko lang ba nga butang magpasalamat kay Lord? O sa mga gagmay lang ang butang? Sige, meron sa illustration. What if ang imong panalangin amo lang sa ni kagamay? Kaya mo ba magpasalamat kay Lord bisan amo lang ni kagamay mo nga panalangin? Ano ang makita naton? Ang damo nga tubig o ang gamay nga tubig? No? Ang gamay nga tubig. Sometimes, ang mahilat na ito, ang gamay lang na siya, no? What if uhaw gid ko? Tapos gitagaan ko sang tubig, pero amo lang ni kagamay. Ano kaya akong reaction? Sige daw, kamo daw. Uhaw ka gid! Naglakad ka halin sa may cruising tribuli, palakad rin sa sentrala. Tapos kitagaan ka sa tubig. Tapos amo na ni kagamay. Nakitaan mo nga, nakitaan sa imo nga nakakita ang naghatag sa imo, ano ka kauhaw. Ano imo respond? Magpasalamat ka, kitagaan ka sa mosing nga tubig o magbagulbol ka? Magpasalamat ka, magbagulbol ka. Be honest. Sure, get? Uhaw ka? Wala kaya sa unang-una mo, grabe, kita niya nga uhaw ko. Muli kagamay nga tubig, kihatag niya. No? Ano kaya ang respond natin? Sometimes, ang maning respond natin kung makadawatas ang panalangin. Lord, kita mo, gid Lord, ka ako na utang, Lord, 10 mil, kihatag mo, 5 mil lang. Lord, kabalo ka, Lord, bay, anak ko ni gusto, kaya tagam ko sakit. Lord, kabalo ka may deadline ko, Lord, kung sumpahin ko na ang kaso. Sometimes, no, nagadepende sa aton nga respond. Pwede man after may mangayo ka naman liwat. Diba, salamat sa tubig, pwede mangayo liwat. Diba? Pwede. Pero sometimes, at the first glance, or sa first kahatag sa imo, kung gamay lang gani na, nauuhaw ka gid, bagulpol. For example, kinahamog isang kwarta pero gihatag ka tungha lang. So, sino may problema subong? Ang naghatag or ang nag... Sino may problema? Ang naghatag tubig or ang nangayos ang tubig? Kung si Lord maghatag sa aton, pasalamat. Gamay man na, dako man na. No, kay one day, puno na ni Lord. Kaya sa time nga puno na ni Lord, ibig sabihin, right na ang imong heart. Kaya kung magawas-awas ang panalangin, hindi pa right na aton nga heart, ikaguba lang sa aton nga pamilya. So, yung pinay-pray, hindi ta pala kay Hezekiah, wala na kang pasalamat sa Ginoo. But in everything, give thanks. Good or bad, gamay nga sweldo, dako nga sweldo, pasalamatin sa Lord. Kay si Lord ang mag-multiply. Lord, ikaw bahala. Hanggang mo sa mga pulong. Amo na nga dapat basabasa ta sa mga Bible. Kaya why tayo ribat kay Lord kung hindi ta kabalo wala ta sa may nabasahan. Ano ba sa Word of God? Hindi ka pagbiyaan, He will never leave you nor forsake. So, di nagabasa pa sa ilang Biblia. May iban,
makadumdum lang. Where is your Bible? Para sa balay. Where is your cellphone? Ari-gari. No? Next time, next time, let's bring our Bible and our notebook. Mag-take down ta. Sige. Ang natabo kay Hezekiah, nangayo siya sang pasahilo kay Lord. No? Nag-respond right si Hezekiah at the end. King Jehoshaphat. No? This is another king. In verse 2 Chronicles 17:3, 4, and 6, let's read it together. The Lord was with Jehoshaphat because he followed the ways of his father David before him. He did not consult the Baals, but sought the God of his father and followed his commands rather than the practices of Israel. His heart was devoted to the ways of the Lord. Furthermore, he removed the high places and the Asherah poles from Judah. Saya Hiligayan version ta diretso sa mga next verses. Verse 3. Ginaupdan sang Ginoo sa Jehoshaphat tungod kay sa una nga mga tinuig sa iya paghari ginsunod niya ang pagkabuhi sa iya katigulangan nga si David. Apo na siya ni David. Wala siya magdangop sa mga imahin ni Baal, kundi nagdangop siya sa Dios sa iya amay kag nagsunod sa iya kasuguan. Sa baylo nga magsunod sa pagginawi sa mga taga-Israel. Matutom siya sa pagsunod sa mga pamaagi sang Ginoo. Kinpaguba niya sa Juda ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag ang mga huluhaligi nga simbolo sang Dios nga si Asherah. So even before pa lang gali nag-exist na ning mga idol. Ara na ni. Dati pa nga panahon. But good thing kay Jehoshaphat gipangguba niya. No gismash niya ba? No gipangbuntog niya. Karon wala man ta sang graven images. No, pero damo sa mga idols sa nga heart. Pwede pride, pwede unforgiveness. No? Pwede ato nga mga gusto nga mga desire, our own dreams, goals in life. No nga sometimes nahimo na siya nga mas labaw pa nga Ginoo kaysa kay Lord. 2 Chronicles 20 verse 2 to 6. Let's read it together. 1, 2, 3, go. May mga tao nga nagkadto kay Jehoshaphat kag nagsiling. May nagapatulong ang mga madamugid nga mga soldado nga namakasakay sa iyo. Hindi sila alin sa Edom nga piyakaparte sa pagkainalanan. Ala na sila sa Hazazon Tamar. Kamamo ang iligid. Naglukupan si Jehoshaphat kag nagawog siya sa Ginoo. Kayo nagmando siya makuha sa tanan sa taga-Juda. Ano ang ginhimo ni Jehoshaphat? Same thing. Nangayo sang bulig kay Lord. Kagitawag ng iyang nga kabanay. Wala sila ngayon lang sang bulig pero nagpuwasa sila. Nag-fasting sila. No? Pamatuod nga gikinahanglan nila ang giya sang Ginoo. 2 Chronicles 20 verse 14 to 15. Gani 1, 2, 3, go. Gingamhan sang Espiritu. 1, 2, 3, go. Gingamhan sa Espiritu sa Ginoo si Hazazel. Nagagulidol dito sa komunidad. Si Hazazel anak ni Zacarias. Si Zacarias anak ni Benaya. Si Benaya anak ni Hirin. At si Hirin anak ng matan ng Malibaya pagkaliwat ni Asa. Nagsiling si Hazazel, Hari Jehoshaphat. At tanan mo nga nag-iskar sa Juda o Jerusalem. Pamatik ka mo. Imo niya ginasiling sa Ginoo sa inyo. Hindi ka mo maghahadlok o kung magkapaluya tungod sining madamo nga soldado. Kaya hindi ka mo ang makipag-away kundi ang Diyos. Ano daw? Hindi ka mo magkahadlok. Ang balay mo katapat, hindi ka mahadlok. Sa school man na, sa work man na, sa business man na, hindi ka mo maghadlok. Sometimes may mga surprises, no? Surprise attack. Tama? Sa negosyo. Okay pa man kahapon ang bentahan, subong doon nalugi haw. Tama? Sa trabaho, okay pa man ang swelduhan, subong doon na-terminate na ko haw. May mga surprise pa. Pero atubangan ni Lord, wala sang surprise. Wala na surprise si Lord. Ano lang ang gusto ni Lord? You respond. Sa bentahan, kung damo, makapasalamat ka. What if gamay lang na? Makapasalamat ka ba? Lord, salamat Lord, ka mag-multiply. Lord, nga gamay lang Lord. Or maka-question ka. Nabal ni sa prophet,
hindi ka mo magkahadlo. Kaya ang Ginoo ang makikaway sa iyo. Our battles belongs to the Lord. Always remember, wala sang kadaugan kung wala sang gera. Wala sang victory kung wala sang battle. So in order for us na ma-experience nato ang kadaugan sa Ginoo, may araan ay sang gera. Pero sa imo kag sa akon nga gera, always ta daog. Kaya ang Ginoo nagupod sa ato. Pero pag magbagulbol na ta, pag hambalan tayo na magpati, like King Asa, ang Ginoo masugod. Kag maabot sa point, nabiyaan ta sa Ginoo. Actually, 2 years nagpaabot si Lord kay King Asa. 2 years. Grabe no? Grabe ka maluyo ng Ginoo. Kay Ginoo pa lang ta, apat yun ta yun. Ikaw pa ginhambalan sang tama. Imo pa nga presuko lang ako nga propeta. Pero si Lord, 2 years siya nagpaabot. Check your heart. Lord, kamusta ko nga heart, Lord? Nagabagulbol ba ko, Lord? Or nagapasalamat? Nagasalig ba ko, Lord? Or puno sa pagbagulbol? Bisan sa gamay nga ako nga naabot, Lord, nahimo ba ko nga mapinasalamaton, Lord? Or hindi ko kontento? Check your heart. Let us check our heart. Jump ta sa 20 to 22. Okay, 1, 2, 3, go. Agang pagsunod nga adlaw nagkadto na sa sukat sa pingawan sa tiwa. Samtang nagalakat sila, nagpundo si Jehoshaphat kag sila. Pamatiin ninyo ako. Kamo nga taga Juda kag taga Jerusalem, magtuo kamo sa Ginoo ni inyo Dios, kag mangin mabakod kamo. Magtuo kamo sa iya mga propeta, kag mangin madinalagon kamo. Pagkatapos, nagpangayo siya sa mga laygay sa mga tao. Dayon, nagpili siya sa mga manugkanta nga magauna sa ila kag magkanta sa mga pagdayaw sa Ginoo. Tungod sa iya makatilingala nga pagkabalaan, amon ini ang ila gikanta. Pasalamati ang Ginoo kag ang iya gugma, wala sing katapusan, kag sang pagsugod nila sang kanta, sang mga pagdayaw, ginpaaway sang Ginoo ang mga Amonhon, mga Moabnon, kag mga taga-bukid nga sang Seir, nga nagasalakay sa Juda, nagkalalaglag sila. So ano gali ang weapon? Worship. Kita kisa, may problema na. Baka bakit na, Lord, may problema na kayo, worship ako. So sila nang ara sa sagubat pero nag-worship sila. Nagdahig sila sa Ginoo. Do not underestimate the power of praise and worship. Kaya pag hindi lang nga pag-worship, no? Pasalamati ang Ginoo. So, hindi nagpasalamat siya ang problema. Taas ka mo. Wala na? Lord, salamat, Lord. Kaya tagaan mo kasi ang mga problema. Nakapasalamat pa ta kay Lord? Lord, salamat, Lord. Kaya wala ko kwarta. No? Nakapasalamat pa ta kay Lord. Lord, salamat, Lord, sa akong balatian. Wala, no? Pero naghihambal ni Jehoshaphat siya nga katawhan. Pasalamati ang Ginoo kag ang iya nga gugma, wala sing katapusan. Siguro may problema ka subo. But always remember, gihigugma ka sa Ginoo. Ano man ang imo kahimtang subong, pasalamati si Lord. Wala ka man kwarta subong, pasalamati si Lord. Kay one day tagaan ka niya, paabutan lang. That's why praise and worship. Paul and Silas, ang ginihimo nila sa time nga nahimos lang binihag, they praise and worship the Lord. Habali mo katapad, dayga ang Ginoo o kalay ko. Bali mo ka sa likod sa imong, no? Bali. Wala ka sa katapad na sa likod, no? Dayga ang Ginoo. That's why, that is the command of the Lord, dayga ang Ginoo kalag ko. Ang command ni David siya kaugalingon, dayga o Ginoo ang kalag ko. Kaya nga man si David, grabe yung gira. Hindi basta-basta ang iya gira. Every now and then, may ara siya sang gira. Ano kasiling siya nga, dayga ang Ginoo kalag ko. Kaya may mga panahon,
Ital sa mga problema, grabe ang atong napagpangasok. Lord, grabe Lord ba sa tanan-tanan nga tao sa kalibutan, ako gid mo gintripan? Ako gid Lord? Always remember si Lord, wala nagapang trip. Ginalig-o ni Lord ang imo nga pagtuo. Ang bali mo katapad, ginalig-o ni Lord ang imo nga pagtuo. Naligo ni Lord ang imo nga pagtuo. Ginalig-on sa Ginoo ang imo nga pagtuo igsoon. Ano ta po? Sang time nga nag-worship sila kay Lord, ang taga Amonhon, Moabnon, kay taga Bukid sang Sir nag-unayay. Nag-unayay. Kung may gina problema ka man subong, kung may balaydan ka buwas, basi buwas close, sarado. Diba? Para sa tabot last week, ako sa Jansan, last week, wala tanan. Close tanan. Why may nakasukot sang sukotin ko, water, ano gina, wala. Sarado tanan. Ang nga bangko, sarado. Extend ang deadline. No? Always remember, buhi ang ato nga ginawa ginaalagaran. Gina-check ni Lord yung mga heart. Gina-check Lord ang ato nga heart. No? Verse 24. Pag-abot sa mga soldado sa Juda, sa mataas nga lugar, na sa diin makita ang kamingawan sa ubos, nakita nila ang mga bangkay sa ilang nga kaaway, nga nagahamyang sa duta, wala sang bisan isa nga buhi. Grabe no? When God moves, wala may makababang. When God say yes, nobody can say no. So, pag si Lord ang mamuhat, wala may makapuha. Sa ito nga kinabuhi, may mga kanya-kanya tanga story. Pero kang na-remind ni Lord, bugtaw, pagmata, hinumdumi ang mga ginhimo ni Lord nga milagro sa imo kaniadto. Hinumdumi ang mga kadaugan mo kaniadto, salig sa Ginoo. Kaya kung mabalaka ta, hindi mas lusulan natin nga problema pinaagi sa kabalaka. Pero pinaagi sa pagsalig sa Ginoo, masolusyonan ang aton nga problema. 35 to 37. Sige, basa ta sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sa paghari ni Jehoshaphat sa Juda, napakigdapig siya sa haring Ahaziah sa Israel. Ang isa ka malain nga tawo. Nagsugdanay sila sa paghimo sa mga barko na pangnegosyo. Kinpahimo nila ini sa Ezion Geber. Pero nagsiling si Eliezer nga anak ni Dudal Baho, taga Marsha. Tungod nga nagdampig ka kay Ahaziah, gubon sang Ginoo. Gani naguba ang mga barko kag wala ini makabiyahe para sa time gali mo salig ta sa tao, mo salig ta sa mga negosyo, mo salig ta sa mga kaptangan, gubon sa Ginoo. Ang kanang Titanic, tama ba? Kanang barko, kanang nga ba sa naghimo sina? Wala may guba sila nga barko. Pero sa time naging phrase nila nga biyahe, gi-prove sa Ginoo nga may aras ang Ginoo ngadto sa langit. Ang kaalam sa tao, ano tubangan sa Ginoo? Kapo. Pinuang. Ang kaalam sa tao, kabuang lang sa Ginoo. So every time mo salig na ta, no, mabisi na ta sa negosyo, no, di ba no, mabisi na ta sa itong mga kapdangan, nagbakakababoy, gipadamo mo, nangayo ka sa Ginoo milagro, nagdamo. So nagdamo na, hindi ka nakasimba, gipatay sa Ginoo. Para kasimba. No? Kaya nga man, gihigugma ka sa Ginoo, labaw pa sa imo nga ma-income. Nagiguban ni sa Ginoo para makita ni Jehoshaphat nga may buhi nga Ginoo nga wala natulog. Nga ang Ginoo nga nag-rescue sa ila dati, ang Ginoo nga mag-rescue man sila balik kung magdangop sila kay Lord. First point, sa punto, first point pa lang ta. How to remain in the Lord and not abandon your faith. Number 1, follow God's leading. Do not run from suffering. Grabe na, embrace it. No, suffering, come on. Grabe na. Come on, suffering. Siyempre nag-embrace sa suffering. Wala gigaro, no? Ananta, hindi natin gusto mag-suffer. Hindi natin gusto mag-antos. Hindi natin gusto mag-sakripisyo.
Matthew 16:24 to 25. Sige, tanan nga mga lalaki, basa 1 to 3, go! Lalaki, basa 1 to 3, go! Basta ng mga papa, di ba lalaki na to dira? Sacrifice and wait. My way, find yourself your dreams. Okay, this is the Message version. Manya, then Jesus went to work on his disciples. Anyone who intends to come with me or follow me has to let me lead. So, sino ang leader? Si Lord. Hindi kita ang leader sa itong kinabuhi, si Lord. Hindi kita ang director sa itong kinabuhi, si Lord. Mga artista lang kita. Tanaway mo katapad. Oh, artista na siya. No, artista na siya. No, hindi kita ang director. No, musunod lang ta sa ginidirect sa director. Kung ang director nato na mo si Lord. You're not in the driver's seat. I am. So, sino nga sa driver's seat? Si Lord. Kung hambang si Lord nga wala, ang nagasakay, mag-ano ba nga, hindi tuo, hindi tuo. No? Ano ba, awagot ng, awayon ba sa nagasakay ang driver? Or agawon ba niya ang madubela? Diba, hindi? Follow me and don't run from suffering. Embrace it. Nakabali mo katapad, don't run from suffering. Run from suffering. Embrace it. Embrace it. No gaksa. No gaksang kalisod. No? Follow me and I'll show you how. No? So sino magtudlo sa aton? Si Lord. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way to finding yourself, your true self. Hiligay nun. Babae, 1, 2, 3, go, basa. Dayon nagsiling si Jesus sa iyang sumulunod. Kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulubihon ang iya kaugalingon. Kag dapat na siya pagkatubang sa kamatayon sa iyang pagsusunod sa akon. Kaya bisan sino maluyag magluwas sa iyang kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga maghalad sa iyang kabuhi, tungod sa akon, mag-aangkon sa kabuhi nga wala sila. So anong ibig sabihin sa Word of God? Kung akon daw nga, hindi pag-isipan na ako ng kinabuhi, makaangkon ko sa kinabuhi. Pero pag akon daw nga, ikaptan maayo ako ng kinabuhi, madula daw. Ano kaya ang buot silingon sa Word of God? Always remember, our life does not belong to us. Kung masayangan ta ba, kanang Lord, kanunggun man, Lord, sige pangalagad sa imo, Lord. Ubos kwarta, Lord, ubos effort, ubos kapoy, Lord. Hinumdumi. Nang baylo sini ato nga ginaalagaran kinabuhi ni. Kung imo daw nga, embrace pa may mga life, Lord, sayang ang kinabuhi, Lord, hindi ko na paggamit sa imo, Lord. Then, at the end of the day, dito kita sa linaw sang kalayo. Pero kung isipon mo daw ang imong kinabuhi, wala na sang bili. Kay si Lord na nagdag-iya sini, makaangkon kita sang kinabuhi nga wala sing katapusan. So magpili ta. Magkinabuhi ta karon nga gusto naton or magkinabuhi ta nga gusto ni Lord. Kung magkinabuhi ta nga gusto naton, ang aton nga padulungan dito sa kalaglagan. Pero pag magkinabuhi ta nga gusto sa Ginoo, kontra man ang aton nga kaugalingon nga gusto, ang aton nga padulungan dito sa kinabuhi nga wala sing katapusan. Kung magkinabuhi man ta nga sumala sa kabuton ni Lord, always remember, if we partake the glory of God, we also partake the suffering of the Lord. Ang pagpangalagad puno sa pag-antos. Amen? Ang pagpangalagad puno sa pag-antos. No, hindi porket ang alagad ka, makaruhay na ka. No. Mas the more ka mangalagad, mas the more ka mag-antos. Mas the more ka mag-sacrifice for the glory of God. But always remember, ang aton nga reward, wala din sa kalibutan, kundi dito sa langit nga wala sing katapusan. Ngayon kita dapat magbuol or ka ng masayangan. Nga nagasakripisyo kita sa Ginoo, nga nagapangalagad kita kay Lord. Kasi Jesus, wala siya nasayangan nung time na nagpakamatay siya sa cross. Giantos niya ang tanan para sa aton nga
kaluwasan. Surrender to God. Ano ang atong nga dapat himuon? Surrender. I-surrender ang imong una-una. I-surrender ang imong kasing-kasing. Kung grabe naka-confuse, pause and pray, Lord. Diin bahalin ang ako nga gininhawa. Lord, diin bahalin ang ako nga kusog. Diba sa kanta tutuloy na? Ikaw ang nagbuhat sa langit o giyuta. Even sa itong nga kinabuhi. Kung karon kuhaon ni Lord ang itong nga kinabuhi, even may millions pa tayo, hindi na mababagan. Sa time nga naglinog, nagdahong ba itong mga namatay, nga mamatay sa katong nga time? Wala. Meron sa KCC namatay, 27 years old, first day nga sa KCC. Magdahong ba siya? Nasa first day niya, pako siya sa Ginoo? Wala. Mo sa magulang ko, case ikaw, blessed ka. Ay grabe mo, antos mo, higapon ka. Diba? Kato sila walang sakit, wala balatian. Pero sa isang iglap, ikuha ang gininhawa. Ang friend ni Kuya, iya nga friend sa Socoteco, ang iya nga bata na patay sa Seymour. Pagsik pa, likod pa. Sa isang iglap lang. That's why, kung ara ka man sa kaayo, balatian ka man, or ano man ay mong kahimtang, pasalamati ang Ginoo, samtang may gininhawa ka pa, samtang may kusog ka pa. Kaya ang Ginoo ang nasayod sa atin na kinabuhi. Actually, kanang kanta nga ginakanta naton, hindi lang nakanta-kanta lang sa hangin. Kantahan na nga ara sa imong kasing-kasing, kung di ka makahibig. Ikaw ang nagbuhat, Lord, sa langit kag sa yuta, kanang gininhawa, Lord, sa imo naghalin. Wala sang aton igsuon. Even the very last days of your life diri sa kalibutan, ihatag na kay Lord. Ikaw makabal nga ako, bata pa ko, Lord. Wala pa ko nakapo 30, ato 27. Patay. Nadamagan. Damo sa mga nagdisgrasya, bata pa. Nagdahong ba sila? Nag-isip ba sila nga, mapatay sila sa katong adlaw? Wala. That's why bulahan ta nga samtang karon buhi pa ta. God has given us chances to live para matama nato ng aton nga mga mali. Kaysa tuk mga panahon, paon ta sa Ginoo. But surrender your pride. Let's surrender our pride, our unforgiveness, our thoughts, no, talagang mga kabalaka, no, talagang mga kaguol, talagang mga bayronon, na dapat mabayaran, i-surrender na kay Lord. Ay kung hindi tayo mag-surrender kay Lord, ibig sabihin, nagamayan ta sa aton nga Ginoo. Gamay kaayo ang pananaw natin sa aton nga Ginoo. Pero pagdako ang iyong pananaw sa imong Ginoo, God will make a way when there seems to be no way. Ano kaya nakabutan diri? He is our waymaker. He is our miracle worker. Our God is our waymaker and miracle worker. Luke 9:23. Dayon nagsiling si Jesus sa tanan tao dito, kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pagpasulabihon ng iyang kaugalingon. Kag dapat handa siya sa pagatubang sa kamatayon sa iya nga pagsunod sa akon adlaw-adlaw. Handa ba ta magatubang sa kamatayon? Lagyan mo yung email na hindi Lord. God is asking us kanang death to self. Actually, damo ta pangandoy sa kinabuhi. But sometimes ba, Lord, gusto mo ba ni Lord or hindi? Lord, gusto ko ni Lord. Pero kung hindi mo gusto, Lord, hindi mo gusto matuman. Di ba kagina nagkanta ta? The heart of a servant, I will follow you. Kung feeling naton, kung maayos sa aton nga kabuton ang gusto sa Ginoo, follow ta kay Lord. Pero pag sukwahin na ganyan sa aton nga gusto, sorry lang Lord, I will not follow you Lord. Sorry Lord. Gusto ni Lord a heart of obedience. Because the highest form of worship is obedience. Number two point. Remember the Great Commission. What is our mission? Ikaw, ano yung mga mission? Linog na subong. No? Ano ito yung mission? Kaya naglinog na. Magtulog-tulog yapon? Or magmatan na? Kung makamatan natin mohon. Matthew 28:18-20, anong baldari? Iligay nun, version. 1, 2, 3, go, pagkibasa. Na
Nagpalapit si Jesus sa iya kanagsiling. Ginhatag sa ako ng tanan nga gahom sa langit kag sa lupa. Gani katuin ninyo ang tanan nga katawan, imuon ninyo sila nga ako sumalunod. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan sa Amay na sa Espiritu Santo. Tuduin ninyo sila nga tumanon na tanan nga akong isugot sa inyo. Tumdumon ninyo ang kaupod ninyo ako kay Jesus sa katusan sige nga panahon. No, ano memorize na nato nino? Balik-balik, balik-balik, balik-balik. Pero ang ginatanaw ni Lord, application. Are we willing to sacrifice our time for the lost? No, willing mata mo sakripisyo sa tunga panahon para sa lost? Kung suguin kita nga mag-conquest, malipay ba ta or magbagulbol ta? Hindi lang, kusnod lang po. Balik-balik ni The Great Commission. Kitawag ka ni Lord, hindi lang para sa imong kagalingon. Kitawag ka ni Lord para sa iba. Na makahinumdum mata sa mga tao nga wala na rin. Or, okay lang na. Pamugid na. Even ako, actually, kabalo ko sa mga tao nga mga absent. Ay, wala si ano. Ay, wala si ano. Pero kita, madamdaman mo natin nga absent sila. Hello, oo, no, wala si ano galing, no. Pero okay lang sa atin nga, wala sila. Basta kita ara lang. Kung may anak ka sang apo, guyuday mo apo. Kung may anak ka bata, guyuday mo bata. Kung may anak ka hinablos, guyuday mo hinablos. This your disciple. Di pa kayo sa nga gagmay, guyuda. Hinumdumi sila kanunay. Parents, your first disciples are your children. Guyuda sa tiran sa Ginoo. Kung may the best ka nga ginaaman sa ilang nga bus damlag, always remember mas the best ang ginaaman sa Ginoo. Kung nang tiguha ka nga makasimba ka, ibutang si mo kasing-kasing nga, one day Lord, dapat ako nga anak, Lord, magtinguha man nga makasimba. Remember the Great Commission. Wala lang tagitawag ni Lord para lang sa itong nga kaugalingon. Kung hindi mag-respond, ang mga dagko, dito ta sa mga bata. Next. Dapat hindi kita may mga stagnant lang. Masubok kita, Lord, nagagamay wala kami, Lord. Damo lang kami, Lord, kung anniversary. No? Kung anniversary, damo kami, Lord. Pero kung anniversary lang, gamay lang kami, Lord. Hinumdumi. No, invite them. No, padayon ay po sila. Kaya nga man, di ba kita manluwas? Pero may ara kita sang role to play. We need to pray for their salvation. Reach out. Romans 1:16. Wala ko ginkahuya ang pagwali sang maayong balita. Kasi sino ba yung maayong balita? Si Jesus, si Lord. Kaya mo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo una sa mga Hudyo, kagdason sa mga hindi Hudyo. We are not Jews people. We are Gentiles. O pwede, sa kabanay mo, sa mga relatives, sa pamilya mo, yung kamot nga maluwas sila. And after that, do not be settled. Nga sila naluwas. Pero yung mga friend, workmate, reach out. Hindi man natanan. Pero may pipi lang ang mo respond. Ayaw, pinay-pray hindi nato ni kasubong nga mag-conquest ta. Hindi ta magbalibad, nga ipakir group ta. Mag-LG ta, mag-prayer ta. We are answered to somebody's prayer. Nahimo kita nga sabat sa mga pag-ampo sa iba. Parehas sa aton, nga nahimong gawas nun. Sila gusto man na mahimong gawas nun. Pero wala asang somebody na yung kamot na mag-share sa iba. Sino nalipay nga nahimo siyang gawas nun? Ang ibang na nalipay? Nasubok? Taas kamot sa nalipay nga nahimo siyang gawas nun. Taas kamot, no? Always remember, ang gusto ni Lord mahimot ng gawas nun. Wala sang iba nga makapagawas sa imo kahimtang ka.
Surrender it at the feet of Jesus. If we choose to become coward, staying in our comfort zone and abandon the faith as a true follower of Jesus Christ, here's a warning: the curse of Meros. So ano ba yung curse ni Meros? Judges 5:23. Let the people of Meros be cursed, said the angel of the Lord. Let them be utterly cursed, because they did not come to help the Lord against the mighty warriors. For not fighting for the Lord. I hope and I pray nga, ipasigar mo natin si Lord sa kanyang kinabuhi. We will fight the good fight of faith until the end. We're not a good starter, but we are good finisher. So una-una, malipayon ka, nangangalagad, karon kamusta? Malipayon pa ba ka nga nangangalagad kay Lord? O nahimo na ka masulupon sa pagpangalagad kay Lord? Check your heart. Number 3, remember of God's words. Deuteronomy 11:18-19. Sige, basa. 1, 2, 3, go! Igot ninyo ini sa inyo mga pulkon o ibutang sa inyo mga agtang bilang panundong sa inyo. Ituto ini sa inyo mga kabataan. Ambalin ninyo ini kung araw mo sa masilay balay kung tagalagala ka mo. Kung nagalita ka mo pagkun magbangon ka. Kaya sino siya nga role? Ginikanan. Role sang ginikanan. Parents, paninlan ka mo sa Ginoo. Kaya ni siya sa balaod ni Lord, hinumdumi sila. Tudloi sila. Karon nahimo ka nga amahan, inahan, meron ka sa dako nga role nga dapat himuon. Nahimo ka nga leader, meron ka sa role nga dapat himuon. Tudloi sila. Wala sa rason. Lord, busy man ko Lord kung aga, pagkagabi. Dayon tulog. Lord, pagtulog ko, pangginta pa maagi. Kung gusto may, kung ayaw maraming, sa mga papa, always ang ilang una-una pag-provide sa mga kabataan, even sa mga mama. Pero amuning palinglan ni Lord sa aton, ang mga parents, hinumdumi sila. Tudloi sila. Mga papa, nakatudlo na ba kamo sa inyong mga kabataan? Mga mama, tudloi sila. Ilang puros lang. No, yaw-yawi sila. Ara, yaw-yaw kay. Di ba? Sometimes so, dali lang, dasig lang. Pero tudloi sila. Na one day, mabutang sa ilang una-una kasing-kasing. Number 4, remember God's promises. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through the Amen is spoken by us to the glory of God. Hebrews 6:18, it is impossible to God to lie. Hambali mo katapan sa Lord diti kalon. Parehas sa aton. We are liars. Tama? Our promises are made to be broken all the time. Pero si Lord, pag musaad siya, iya nga tumanan. Number 5, remember God's power. Ephesians 3:20, dayawon ta ang Dios tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangamuyo ukon ginakuna-una. Pero ano ang Ginoo? Dayaw. Gusto natin ma-experience ang milagro sa Ginoo? Dayawas. Pahimot siya. Pasidunggi siya. Hindi na sige reklamo, ay Lord, ano man. Pasidunggi siya. Lord, buhi ka nga Diyos nga akong ginaalagaran. I will experience the things nga imong gihambal diri sa imo nga pulong. Tanan mo nga saad, Lord, ako nga maang. Romans 9:17. Nabasahon naton ang I, alis naton sa aton nga pangalan. Ay ang pero gali, ang pero isli siya sa imo nga pangalan. Sige, sabay-sabay ta basa 1 2 3 go. For the scriptures tells Christodine Elebetada, I raise you up for this reason so that I may display my power in you and that my name may be proclaimed in the whole earth.
Grace ka ni Lord in such a time as this. Para ma-experiensyahan, ma-display ang gahom sa Diyos pinaagi sa mga kinabuhi. Wala ka ginuwas, Lord, para wala lang. Giluwas ka ni Lord kay may ara sang gusto si Lord nga himuon sa mga kinabuhi. It takes two to tango. Tama? Dalawa ka partner para magkaroon sang tango. Same na kay Lord. If we are willing, himuon ni Lord. Pero pag hindi ta willing, our God is very gentle. He's gentle God. Gentleman si Lord. Hindi siya mamilit sa hindi gusto. Kung karoon ginaisoyan ka ni Lord, please lang. If you hear the word of God, do not harden your heart. Paki-prepare ko sa video. Challenge. 2 Chronicles 37-9. Sige, sabay ta nga basahon. Hindi ninyo pagsunda ang inyong mga katigulangan, kag mga kadugo nga hindi matutom sa Ginoo nga ila Dios. Nga tungod sini ginhimo sila sang Ginoo nga makangilad pareho sa inyo nakita sa ila. Hindi kamo magpatig-as ang inyong ulo pareho sa inyong mga katigulangan, kundi magpasakop kamo sa Ginoo. Magkadto kamo sa basahon kung magkadto kamo sa templo nga iya ginpakabalaan hasta san-o. Kag mag-alagad kamo sa Ginoo nga inyo Dios para madula ang iya perti nga kaakig sa inyo. Kung basahon nato ng Old Testament, pag maakig si Lord, mamatay si Lord sang tao. Patyon sa Ginoo ang mga tao tungod sa kaakig sa Ginoo. Even Asa, 2 years nagpaabot si Lord, 2 years. Pero wala niya ngayon sang paghinulsol si Asa. Tanan ta igsuon may sala. Hindi na tanaway mo katapad siya makasala, gini ba? Ako hindi ko makasasala. No. Sa tanan daw nga naghambal nga wala siya sing sala, nakasala siya tubangan sa Ginoo. Anong gusto ni Lord? Dawata nga makasasala ta. Dawata nga makasasala ka para pasayloon ka sa Ginoo. Pero kung ina-insist mo nga hindi ka makasasala, sila makasasala, then the judgment of the Lord will fall and come. Ano ang gikahimot ni Lord nga kasing-kasing? Kasing-kasing nga mapainupsanon, mayrosulon kag mahadlokon. Kay kun magbalik kamo sa Ginoo, kaluuyan ang inyong mga kabataan kag mga kaparyentihan sa mga nagdihag sa ila. Kag pabalikon sila sa mga sini nga duta, kay mabinalakon kag maluluyon ang Ginoo nga inyo Dios. Hambalay mo katapad, maluluyon ang Ginoo. Hindi gid siya magtalikod sa inyo kung magbalik kamo sa inyo. Just come again in the presence of the Lord. Balik. Tubangan sa inyo. Sa Chronicles 15:1-2, karon gingamhan sa Espiritu sang Dios si Azariah nga anak ni Oded. Nagpakita siya kay Asa kag nagsiling saya, pamatiin ninyo ako Haring Asa, kag tanan kamo nga taga Juda kag taga Benjamin. Magapabilin ang Ginoo sa inyo samtang nagapabilin kamo sa iya. Sige, basahon nato ni sabay-sabay. Karing part nga magapabilin ang Ginoo sa inyo. 1, 2, 3, go! Magapabilin ang Ginoo sa inyo samtang nagapabilin kamo sa iya. Kung magdangop kamo sa iya, makita ninyo ang iya kaayo. Pero kung talikdan ninyo siya, talikdan man niya kamo. Kung matalikod ka kay Lord, talikdan man niya. Isoon, ang paghagid karon sa Ginoo, hindi pagtalikdi ang imo nga pagduko. Kinahangyo ko ang tanan sa pagduko sa ilang ulo. Let's close our eyes habang gina-prepare ang video. Once again, gusto ni Lord nga aton siya nga paharion sa ating nga kasing-kasing. Apart from the Lord, we can do nothing. As we pray this prayer, once again, aton nga dawaton si Lord, isip natin nga Diyos, kagpers ng mga manlulunas. It's not the encounter of yesterday, but the Word of God says, today is the day of salvation. Just follow this prayer after me.
Lord Jesus, ako si, ihambali mga pangalan, Cristo Dinero Ibitada. Nagapangayo ko, Lord, sang pasaylo, sa una-huna, sa pulong, sa buhat. Lord, gusto ko nga mahimong gawas nun. Salamat sa kaluwasan, maginaman sa akon. Gradawat ka, isip nga akon nga Diyos, kag personal nga manuluwas. Maghari ka sa akon nga kinabuhi. Abrihi ang akon nga huna-huna, ang akon nga kasing-kasing. Nga mapatian ko ang imong nga tingog. Holy Spirit, come and take over. In Jesus' name, amen. Okay, let's watch this video. Na habang sila ay nabubuhay sa mundo, may pag-asa pa silang magsisi. Bago kami umalis, may huling paguntong pinakita sa akin ng Panginoon. Sinabi niya na maraming mga sikat na tao sa impyerno at nangarating kami sa lugar kung saan nakita ko ang isang babae. At sinabi ng Panginoon, yung babaeng nakikita mo ay si Selena. Sumisigaw ito at nagmamakaawa sa Panginoon. Ngunit gaya ng sagot niya sa iba, huli na nga ang lahat. Tumingin sa akin ng babae at sinabi, pakiusap, sabihin mo sa mga tao nangyayari dito. Sabihin mo na huwag silang pumunta dito. Sabihin mo huwag na nila pakinggan ang mga kanta ko o kahit awitin ng mga ito. At tinanong ko siya kung bakit. Sinabi niya na bawat oras na ipatugtog at awitin ng kanyang mga kanta, ay lalo siyang pinahihirapan sa impyerno at tahagisan ng sibat ng mga demonyo. Maliban dito ay lumalapit din ang mga tao papunta sa impyerno. Tinignan ko ang buong lugar at punong-puno ito ng mga artista at sino na namatay na. Wala silang ginawa kundi magkanta ng walang tigil. Sinabi ng Panginoon na, anak, kung ano man ang ginagawa ng isang tao sa lupa at hindi pa nagsisisi, ayun din ang gagawin dito. At inalakan ng Panginoon sa lugar kung saan nakita ko ng isang kilalang tao. Noon, akala ko, lahat ng tao na mamatay ay napupunta sa langit. Na lahat ng nagsisimba ay napupunta sa langit. Ngunit mali ako dahil nakita ko ang isang papang naghihirap sa impyerno. Tinignan ko ang kanyang mukha at siya ay si Pope John Paul II. Sinabi ng Panginoon na, tingnan mo anak, ang isang papa ay narito dahil sa kanyang hindi pagsisisi. Walang makasalanan, walang taong sumasamba sa anito. Walang sakim at sinungaling ang magmamana sa aking kaharian. Oo, marami siyang bagay na nasabi, ngunit kailanman hindi niya sinabi ang totoo. Kahit alam niya ang katotohanan, pinili niya pa rin ang pera kahit siya ay nangangaral sa mga tao. Hindi niya sinabi sa mga tao na totoo ang impyerno at langit. At ngayon siya ay naririto. Pinangmasdan ko ang papa at may nakabalot sa kanyang lalamunan. Isang demonyo na nababalutan ng karayom. Pilit niya itong tinatanggal ngunit patuloy ding bumabalik. Halika anak, sabi ng Panginoon. Ipapakita ko sa iyo ang buhay ng papang ito. Pinakita ng Diyos ang buhay ni John Paul at nakita ko kung paano siya mahalin ng mga tao. Iniidolo siya ng mga tao imbis ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon na napakaraming tao na hahatak ng papa na akala nila sila'y maliligtas nito. Ngunit sinabi ng Panginoon na walang sino man ang makakapagligtas sa isang tao kung hindi siya, wala nang iba. Gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya dahil tayo mahalaga para sa Kanya. Tayo ay mahal niya. Pinakita ng Panginoon ang lugar kung saan maraming taong naglalakad papunta sa impyerno. Maraming tao na naglalakad papunta sa lagusan na may kadena sa paa at nakasuot na itim na damit. At habang pinagmamasdan ang mga ito, nakita ko ang dalawa kong pinsan na naglalakad papunta sa lugar na yon. At sinabi kong, Panginoon, papunta dito ang aking pamilya. At sinabi ni Jesus, anak, ang mga taong nakikita mo ay mga taong hindi ako kilala. At ang dala-dala nila ay ang kanilang kasalanan. Sabihin mo sa kanila na pumunta sa akin, na patatawaran ko lahat ng kanilang mga kasalanan. Na nakabukas ang aking mga palad para hintayin sila. Sabihin mo na sila ay naglalakad papunta sa lugar na ito, na pinili kita bilang isang bantay na nangangahulugang ikaw ay magsasabi ng katotohanan sa kanila. Sinabi ng Panginoon na maraming tao naglalakad papunta sa lugar na iyon.
mga sikat at mahahalagang tao. Gaya na lamang ng isang tao na pinakita sa akin ng Panginoon. Kilala siya sa buong mundo, ngunit siya ay satanista at hindi ito alam ng marami. Nakipagkasundo siya sa demonyo upang makamit ang kasikatan, ang katanyagan. Ang kanyang galaw kung paano sumayaw, yun ang nakita ko kung paano maglakad ang mga demonyo sa impyerno habang pinahihirapan ng mga tao. Sila ay dumudulas patalikod at hindi paharap. At ganun din ang pagsayaw ni Michael Jackson. Hindi itong naging madali para sa akin na makita siya sa kalagayan na yun. Ang sabi ng Panginoon, na kung sino man ang nakikinog o kinakanta at tumahanga kay Michael Jackson ay isang patibong na demonyo upang ikaw ay mapunta rin sa impyerno. Ngayon kailangan itakwil ito ng mga tao dahil gusto ni Jesus na makawala tayo sa patibong na iyon para tayo hindi mapahamak at mawala. Susunod na nakita ko ay mga taong nakatali ang mga kamay hanggang sa paa. Mga taong naglalakad papunta sa impyerno. Bawat isa ay nakasuot ng puting damit, ngunit ito ay punit-punit, gusot at puno ng mancha. Nakita ko ang aking mga tiyo at iba pang tao na tumalikod sa Panginoon. At ang sabi ni Jesus, "Anak, ito ang mga taong kilala ko, ngunit nag-iba ng landas at mga taong sabay nakasangkot ang namumuhay sa dalawang klase ng magkaibang relasyon. Tingnan mo kung paano sila lumayo sa akin, paano nila ako tinalikuran. Gusto kong sabihin mo sa kanila na darating ako para sa kanila. Darating ako para sa mga banal na tao. Sabihin mo sa kanilang bumalik na sa dating landas. Humayo ka at sabihin mong ako'y naghihintay para sa kanila. Naisuko sa akin ang kanilang buhay at ito'y papalitan ko ng kaginhawaan." At muling lumuha ang Panginoon at sinabi, "Anak, papunta sila sa lugar na ito. Humayo ka at sabihin mo sa iyong mga tiyo, sabihin mo sa lahat ng kamag-anak mo na papunta sila dito. Anak, maraming taong hindi maniniwala sa iyo, tanging ako lamang ang iyong tapat na saksi. At kahit hindi ka nila paniwalaan, sabihin mo sa kanila ang katotohanan at ipapakita ko sa iyo kung paano napupunta ang mga tao dito." At pumunta kami sa isang lagusan kung saan maraming taong nahuhulog sa kailaliman. Hindi 1,000 o 2,000, kundi parang mga buhangin sa dagat na hindi mabilang. At sinabi ng Panginoon, "Anak, yan ang paraan kung paano masira ang sangkatauhan, kung paano sila mawala. Masakit kung paano ko sila makitang mawala, kung paano mawasak ang kanilang buhay." At dinala ko ng Panginoon sa isang selda. Nakita ko ang mga iba't ibang klase ng demonyo. May lamesa at mga nakapaikot na mga upuan. At sinabi ni Jesus, Dito rin nagpupulong ang mga demonyo na magplano kung anong gagawin sa sangkatauhan. Araw-araw silang nagpupulong at nagpaplano kung paano nila wawasakin ng mga pastor, pamilya misyonaryo, mga ebangelista at lahat ng mga nakakakilala sa akin. Gusto nilang wasakin ang buhay ng mga ito. Alam nila na ang mga taong ito ay singil sa libo-libong sangkatauhan, kaya gusto nilang sirain. Humayong ka, anak, at sabihin sa mga pastor na sabihin ang katotohanan, na sabihin lahat ng bagay na aking sinasabi, na huwag itong itago sa kanilang sarili lamang. At bago tayo umalis dito, may gusto pa akong ipakita sa iyo. May mga kabataan din na napunta sa lugar na ito. At sinabi ko, "Mga bata sa lugar na ito? Bakit po, Panginoon? Sinabi sa iyong banal na kasulatan na hayaan ang mga bata na lumapit sa akin at huwag silang pigilan sapagkat sila'y nabibilang sa kaharian ng Panginoon." Sumagot si Jesus na, "Totoo ang kaharian ng langit, ngunit ang batang iyon ay kailangan lumapit sa akin. Dahil kung sino man ang lumapit sa akin ay hindi ko itatakwil." Kagad ipinakita sa akin ang 8 taong gulang na bata na nasusunog sa apoy. Umiiyak ang bata at sinabi, "Panginoon, maawa ka sa akin. Alisin mo ako sa lugar na ito. Ayoko dito." Patuloy ang pag-iyak at paghiyaw ng bata at ito'y napapaligiran ng mga demonyo na kahawig ng mga cartoon. May dragon, Boise, Ben 10, Pokemon, Dora at marami pang iba. At tinanong ko sa Panginoon kung bakit naririto ang bata. At pinakita sa akin ng Panginoon kung paano nabuhay ang batang ito. Nakita ko kung paano gugulin ng bata ang kanyang oras. Na sa buong araw ay walang ginawa kundi manood ng TV, panoorin ang mga cartoon. At sinabi ng Panginoon, "Anak, ang mga cartoon, pelikula, mga soap opera na pinapakita araw-araw sa telebisyon ay instrumento ng demonyo
para masira ang sangkatauhan. Sabihin mo sa mga magulang na turuan ng kanilang mga anak gaya ng nakasulat sa aking mga salita. Sinabi ng Panginoon na maraming bata sa lugar na yun dahil sa pagsuway. At tinanong ko siya, Panginoon, sabihin mo sa akin, bakit may mga bata sa lugar na ito? At sumagot si Jesus na, kapag ang bata ay may kaalaman na mayroong langit at impyerno, kung gayon may pagpipilian sila kung saang lugar nila naisin. Marami pang mga bagay na pwedeng ikwento tungkol sa impyerno. Pero sa ngayon, nais ko na munang ibahagi kung ano ang aking nakita sa kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus na ipapakita niya sa akin kung ano ang kanyang inihanda para sa kanyang mga banal na tao. At nang makalabas kami sa lagusan ng impyerno, biglang nagkaroon ng liwanag at kami nagsimula ng pumaitaas sa kaharian ng langit. Sumalubong ang punto na may nakasulat na higanting mga letra na ginto na maligayang pagdating sa kaharian ng langit. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at kami pumasok. Nakakita ako ng mga anghel na nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at kapurihan sa ating Ama. At habang patuloy na naglalakad ay sumalubong ang isang mesang hindi ko makita kung hanggang saan dahil sa haba nito. May mga libo-libong upuan na nakabalot dito at sa pagitan ng bawat upuan ay may damit kasama ng korona. At sinabi ng Panginoon na, Anak, ang nakikita mong korona ay ang putong ng buhay. Nakatakip ang mesa ng isang puting mantel na may ukit ginto sa dulo. May mga plato, gintong kopa, prutas, lahat ay nakahanda sa mesa. At napakaganda nito. May isang napakalaking lalagyan sa gitna ng mesa na naglalaman ng alak para sa hapunan. At sinabi ni Jesus, Anak, lahat ay handa na para sa pagdating ng aking iglesia. Pumunta kami sa ibang lugar at nakita ko ng napakaraming tao sa hardin. Mga taong kilala mula sa Biblia, ngunit hindi sila matanda kung hindi mga bata. At meron isang binata na may hawak na malaking panyo, sumasayaw at pinapaikutan ng Panginoon. At sinabi ni Jesus na, ang binatang nakikita mo ay ang lingkod na si David. At yun si Joshua, Moses, at yung isang binata ay si Abraham. Yung babaeng nakikita mo bang naroon ay ang aking lingkod na si Magdalena at Sarah. Biglang sinabi ng Panginoon na siya si Maria, ang nagbigay ng kapanganakan sa Jesucristo na ako. Gusto kong malaman mo na wala siyang nalalaman sa lahat ng nangyayari sa lupa. Kaya kailangan mong sabihin sa lahat na totoo ang impyerno, na mahal ko sila, na gusto ko silang magsisi para makapasok sa kaharian ng langit. Sabihin mo na walang kinalaman si Maria sa lahat ng nangyayari sa mundo, na ang dapat lang nilang purihin ay wala nang iba kung hindi ako. Dahil hindi si Maria o kung sino mang santo ang makakapagligtas sa kanila. Ako lamang ang makakapagligtas, wala nang iba, wala na. Ang mga tao ay naloko sa paniniwala sa mga santo na hindi naman pala, na ito ay likha ng mga kamay ng tao na pinapasukan ng demonyo para maloko sa paniniwala. Gusto ng Panginoon kung ano ang makabubuti para sa lahat. Gusto niya makapasok lahat sa kanyang kaharian na magsisi at umalis sa pagsamba sa mga Diyos. Si Jesus ng Nazareth lamang ang makakapagligtas, ang nagbigay ng buhay niya para sa lahat. At sinabi niya na, pakiusap anak, huwag mong itikong ang iyong bibig at sabihin mo sa kanila ang katotohanan. Sabihin mo kung ano ang pinakita ko sa iyo. Lumingon sa malayo at nakita mong lungsod na maningning. Ayon sa Panginoon, ito ay yung mga mansyon na nakahanda para sa kanyang mga tao. Nagsimula kaming maglakad hanggang sa marating ang gintong tulay. Pagkatapos makatawid, ay nakita ko na lahat ng madaanan namin ay gawa sa ginto. Lahat ay napakaganda, napakagaling, parang maningning na salamin. Sadyang higit sa karaniwan. At nakita namin ang makalangit na tahanan at libo-libong anghel na gumagawa ng mansyon. Yung iba ay napakabilis at yung iba naman ay mabagal gumalaw. At may iba rin na halos wala nang ginagawa. At tinanong ko sa Panginoon, bakit ganon? May iba mabilis, may iba mabagal, at yung iba naman ay walang ginagawa. At sumagot siya na, yan ay kung paano magtrabaho ang aking mga tao sa lupa. Gagalaw ang anghel kung gagalaw ang tao. Sadyang hindi na nga kinakalat ang ebanghelyo. Hindi na sila nag-aayuno. Hindi na sila naglalakad sa daan upang mamigay ng mga artikulo na nagsasabi ng katotohanan.
ngayon. Sabihin mo sa kanila na bumalik sa dating daan. Ang mga anghel na nakita mong walang ginagawa ay pag-ari ng mga taong lumayo at tumalikod sa akin. At habang sinasabi ito ay napaaluha muli ang Panginoon. At bigla nakarinig ako ng mga taong nagkakanta at hiniling ko sa kanya na dalhin ako sa lugar na iyon. At pinagmasdan lang ako ng Panginoon. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit nakikita ko ang galaw nito. At nakita ko ang mga luhang bumubuhos sa kanyang damit. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak, ngunit ito ay hindi sumagot. Nakarating kami sa napakagandang hardin. Nakita ko ang mga bulaklak na umuugoy. Doon pala nanggaling ang tinig. Tinuro ng Panginoon ang mga bulaklak at sinabing, "Tingnan mo anak, pinupuri nila ako at sinasamba." Ang mga tao ay hindi na di tulad noon. Hindi na nila ako pinupuri at sinasamba. Hindi na nila ako hinahanap. Kaya ako ito sinasabi sa iyo. Gusto kong sabihin mo sa kanila na humingi sa akin ng tulong, na lumapit sa akin dahil pupunta ako. Pupunta ako para sa mga taong naghahanap sa akin, sa ngalan ng Espiritu at katotohanan, para sa mga taong handa, para sa mga taong pinagpala. Darating ako. At doon ko naintindihan kung bakit siya umiiyak. Dahil darating siya, ngunit hindi para sa mga hindi buong pananalig sa kanya. Babalik siya para sa mga taong nananalig sa kanya ng buo, sa espiritual at sa katotohanan. At sinabi ng Panginoon na kailangan ko nang bumalik sa lupa para ikalat sa mga taong aking nakita. Na totoo ang kaluwalhatian ng Panginoon, na totoo ang aking mga nakita. Ito ay para lumapit sa Kanya at magsisi sa mga kasalanan. Ako'y napaluha dahil ninais ko na sanang nanatili sa langit at huwag nang bumalik sa lupa. Ngunit tinulo ng Panginoon ang lupa kung saan nakita ko ang aking pamilya. At sinabi ng Panginoon, "Oras na para bumalik ka sa lupa. Hinihintay ka ng pamilya at ng buong bayan. Lumusong ka sa ilog at ilubog ang iyong sarili." Ngunit bago ako umalis ay pinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang pagbalik. Kung paano mangyayari ang araw ng kanyang pagdating. Isang malaking screen ang lumantad sa akin. Inobserbahan ko ang buong mundo. At bigla naglaho ang libo-libong tao. Ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga babae na naglaho at sila'y nagsisisigaw. Maraming mga bata ang naglaho. Ang mga taong nagsisitakbuhan, nagsisisigaw na, "Hindi ito maaari. Anong nangyayari?" At ang ibang tao na nakakakilala kay Jesus ay nagsasabing, "Dumating na si Jesus." At sinusubukan magpakamatay ngunit nananatili silang buhay. May mga aksidenteng nagaganap ngunit wala ni isang bangkayang makikita. Lahat ng tao ay buhay kahit na may pinsala sa katawan. At sinabi ng Panginoon na sa mga araw na iyon, ang kamatayan ay aalis. Sa mga araw na iyon, ang banal na espiritu ay mawawala sa lupa. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak, sabihin mo sa mga tao na pagsitawag sa akin habang ako'y malapit, magiging huli na ang lahat para sa lahat ng maiiwan." Habang pinagmamasdan ng Panginoon ang mga taong naiiwan, nagsimula itong lumuha muli at biglang sinabing, "Anak, darating ako sa lupa gaya ng nakasuod sa Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga matay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngunit hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa akin na, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala sa iyo'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, hindi ang Ama lamang. Pagkatapos magsalita ng Panginoon, ibinalik ako sa lupa. Umabot ng 5 oras bago ko namulat ang aking mga mata na kapagsalita. Ngunit sobra akong nanghihina at hindi makapagsalita ng maayos. Umabot na ng 2 linggo bago ko nabawi ang aking lakas. At doon ko palang nasabi sa kanila ang lahat ng aking nakita. At sa mga panahon na yun ay dumating ang mga demonyo para pahirapan ako. Nanatili
araw sa amin. Gusto nilang makipagkasundo sa aking naitikom mga aking bibig. Na wala akong dapat ipagsabi sa lahat ng aking nakita sa impyerno dahil kung hindi ay papatayin nila ako. Linalabanan ko ang mga ito ngunit wala akong sapat na lakas. Sinusubukan ko silang labanan muli at biglang nagkaroon ng liwanag. Yun ang Panginoon at doon ay naglaho ng mga ito. Ang patotoong ito ay hindi kasinungalingan, hindi biro, hindi kwento o panaginip. Totoo ang impyerno sa lahat ng mga hindi naniniwala. Gusto kong ipaalam sa inyo na totoo ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na dapat imbitahin ng Panginoon, ang tagapagligtas sa inyong buhay. Ito ay simple ngunit mahalagang sabihin sa Kanya. Tinatanggap kita, Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ibinibigay ko ng buong aking buhay at kaluluwa sa iyo. Gusto kitang makasama ng walang hanggan. Piliin mo ang iyong kapalaran, buhay o kamatayan, langit o impyerno, si Jesus o ang diablo. Ito ay malinaw kung ikaw ba ay nabibilang kay Jesus o sa demonyo. Kahit na ang ginagawa mo ay mabuti o masama, ikaw ang pipili ng tadhana, buhay na walang hanggan o dagat ng apoy. Isipin niyo itong mabuti. Kailangan niyo ng magdesisyon ngayon. Namatay si Jesus para sa atin, para sa ating kasalanan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mailigtas dahil sa kanyang awa. Tanggapin niyo siya bilang iyong tagapagligtas. At ngayong narinig niyo ang patotoo na ito, huwag niyong hayaan na pagsisihan niyo. Manindog tekso on stand on feet. Kung mismo na nakabatik sa testimony ni Jessica Zambrano, and this is the affirmation katong lalaki na nabanggaan. But there is truly hell and heaven. So ang pagpili sa decision, wala kay Lord, kundi sa atin. Now, let's close our eyes and let us confess to the Lord. Kung karoon nagduha-duha man ka sa imong nga pagtuo, imong manapatian igsuon, ara sa imong pagpili. Today, if you hear the word of God, do not harden your heart. In John 16:9, the world's sin is that it refuses to believe in me. John 14:1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Today, if you hear the word of God, do not harden your heart. In John 16:1, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Open your mouth, abrahin mo mga papaigsuan. Kung ano man ang mga sala ang ato nilahimo. Sa huna-huna, sa pulong sa binuhatan. Today our God is here. Stop pretending. Ayaw paghahiyang imong kasing-kasing. Kung nagkulang man ka bilang isa kaamahan, pangayo pasaylo sa Ginoo. Ang ila nakaluwasan, accountable ka. Kung nagkulang ka bilang isa kainahan, pangayo pasaylo sa Ginoo. Kung bilang isa ka anak, nag-give up ka sa pag-ampo sa imong ginikanan ng kaluwasan, pangayo pasaylo sa Ginoo. Abriyang imo nga mga baba. Hindi pagkadalok ang imo nga mga pagpangamuyo. Kung karon nabatian mo ang tingog sa Ginoo, so hindi pagpabungol-bulong muli si Lord. You're accountable to the blood of your relatives, to the blood of your children, to the blood of your family.
presence of the Lord is here today. Ara sa imong pagpili. Ara sa imong pag-isay. Kung karon gusto ni Lord na magpaubos kay Igsoon, humble yourself before the Lord. Holy Spirit, move in this place, Lord. Holy Spirit, come now. If you want to kneel down, if you want to raise your hands, oh God, grant us the heart of a servant. Kung may mga panahon nga nagbagulbul ka Igsoon, kung nahimo mga kalaban, ang ministry, nagduha-duha ka sa pag-embrace sa ministry, masayangan ka, ikapoy ka. Kung may mga panahon, mahimo na itong kalaban ang ginahimo ni Lord sa ating kinabuhi. Today, if you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Holy Spirit, touch every heart, Lord. Touch every heart, O God. Wala kay lapyan, O God. Today is the day of salvation. Karoon ang adlaw sa kaluwasan. Kung may mga panahon na nahimo na lang routine ang pagpangalagan, nahimo ang kabukaton ang pagpangalagan, karoon kinaistoryahan ka ni Lord, kung talikdan mo ko, talikdan taman, ihigugma ka sa Ginoo Igsoon.